Meron na naman nag-viral. Sino kaya yun? Sa tingin mo ba, ini-embrace mo yung parang... Pagkabobo ko? Oo. yung parang dumb blonde persona, ganon? Hindi naman. Siguro, sadyang Ganito tanga lang ako. talaga ako. Pero oo nga, 'di ba? Parang lying na rin 'yun. Lying yun, bro. Concealing Oo. the... Oo. Like, editing the truth or concealing part of the truth is lying. Talaga? Yes. Kainis. Oo. Joke lang. Oo, baka natitrigger kayo. Easy lang kayo. Easy lang. Joke lang. Joke lang. Sabihin silang to. Yung nakalimutan si Ma'am Charo. Guys, magaling naman kami Panoorin nyo naman. Pasikatin Yes. nyo naman ng todo-todo to trigger. Oo. Utang na loob. Unroll to the world. Hello, mga ka-triggered! Welcome to Trigger! Ayan. Aba, at ako talaga ang nag-intro, guys! Hindi ko Oy. na talaga masasabing guest host ako dito. Hindi ka guest host. Hindi ka na guest host. Diba? Hindi na talaga. Kaya naman maraming salamat po, Triggered, sa opportunity ito. Bye, guys. Shout out muna tayo sa mga nag-comment sa episode ni Kuya Jason. Ayan, ang Bakit nyo ba pinanood yun? parang isa lang, parang ayaw ni Thea sa O episode hindi, na yun. joke lang That's really honestly, that's one of my fave apps. Eh? No, really. Kasi ang first time ko na marinig si Kuya Jason na yung ganun na parang sobrang, hindi naman sobrang serious, pero... May serious ang side din dami pala siya. Basta ang dami ko ding napulot na aral sa pagiging, magka-yoke. Yeah. Hindi nyo Wala gets kami kasi wala tatlo kayo dun eh. doon. Yoke. Sorry, if you know, you know. Okay. Pero ito nga, ang sabi ni at Josh18, Marian Rivera. Wow. Eto gusto ko sa triggered parang literal na kausap ko lang tropa ko. Ha ha ha, ha. Very relatable then and I like na naririnig ko iba't ibang perspective ng guest and host. Yes. Tama naman. Josh, text mo ako Kung gusto mo kausap, kwentuhan, text mo lang ako pare. Yes, dito po sa Triggered, ang pinopromote talaga namin dito is yung different perspective, Yes. different paniniwala, pero napag-uusapan ng maayos. You know, healthy communication. Correct. Totoo kasi, yung pag nag-uusap kasi tayo may may structure. Yun, no? May structure. Meron tayong sinusundan ba? Totoo. Pero, dahil napag-uusapan na natin yung mga ganyan-ganyan ba? At bago tayo dumiretso ba sa topic natin ba? What triggered you today muna, guys? Ako yung popcorn. Unahan mo. Ang gusto ko... Kasi Ako yung topic natin bago tayo nag-start. Hindi, joke lang. Ako, sa'yo? what triggered me today is, sa dami na nangyari ngayong araw na to, isa lang ang masasabi ko. There will always be ups and downs, pero at the end of the day, once na natapos nyo yun, yung fulfillment, na oh my God, nairaos namin yung gano'n, nairaos ko yung Yes. mahabang schedule na yon ganyan. Yan, so happy trigger siya. Kasi even though pagod mentally, hindi. Even though pagod physically, I'm mentally healthy because of all the nourishments na nakuha natin sa mga guests, sa pakikipag-usap sa inyo, yon siya. How about you? Ikaw. Ako... Siguro yung chan ko ngayon. Kasi parang di pa din siya Okay. okay Medyo... Bakit? Food poison ka ba? Hindi, parang... May something lang. Hindi, parang inakabag lang ako. Okay. Bro, I hate that. Oo. Oh, tapos yung di mo alam kung kailan ka madjejebs. I hate Di ko that. alam. Tsaka yung parang ang tigas ng chan mo. Yung Oo. parang... Basta yan. Gets. Yung parang gusto mong mautot. Ganun. Wag muna dito, pre. Wait lang. Wait lang! Tuto ko lang sa'yo. Ako, na-trigger ako sa... Ano ba yung na-trigger sa akin? Siguro yung stress din, dahil nga sa mga parang pinagdaanan natin for today's Diba? video. Pero, dun ko siguro naalala na yung trabaho pwedeng mahirap.
pero as long as yung katrabaho mo ay hindi mahirap. Woo! Hi, Triggered Fam! Love you! Ayun. Mapapagaan yung workload kahit nakaka-stress. As long as yung mga kasama mo is... Hindi mahirap ka Di ba, trabaho. pagkatapos nung Pero nangyari yun, mahirap ang tanong ka. agad sa atin, Ganun. paano ko kayo mapapasaya, kids? Oo, di ba? Saan ka makahanap nun? Oo Tinanong nga. pa kung ano yung ano natin. Pagkain na gusto natin. Happy Oo. food. Yes! Na tayo pa yung nahirapan mag-isip kung Oo ano nga nga. ba. So, Actually. Popcorn lang pala yung papasaya sa atin. yes! We love Trigger! What triggered me today? Oh, ikaw ano? Hindi ako makapag-decide saan ako matutulog. Kung dito sa QC o sa BGC. Yun lang. Sakay Sana ka lang all matulog. ganyan, no? Sa'yo matulog. Ang layo ng recording ko bukas eh. Ba't ano oras ka ba bukas? 1 p.m. Oh, 1 p.m. pa pala eh. Oo Kaya nga. nga. So, pwede kahit saan. Kaya naman yun ah. Dito talaga nag-usap, no? Sabi niyo, di ba, gusto niyo yung parang tropa Real lang. tropa So, lang, mag-comment kayo saan ba dapat O, saan ako matulog? Saan ka matulog, boy? Saan ka na matulog? Alam mo, ay meron pala akong trigger. Kasi kanina ko pa tinatanong to eh, kung aalis ba kami after, ganyan. Tapos ang sagot lang sa akin, pwede. Sino bang maeengganyo lumabas nun? Kung Alam mo, ang sagot pag yun sa'yo, na yung pwede. sagot, ibig sabihin hindi Di ba? pwede. Oo, hindi lang yun eh. Kasi maintindihan ko naman kung hindi kaya, kung may lakad. Alam ko naman. Totoo. Tinatansya ko pa nga eh. Kasi kailangan ko nga mag-confirm. May lakad sana ako. Okay. Sana, but Okay. late tayo matatapos. So, hindi na. Okay, at So, eto G na na nga. ako kanina. Kanina ngayon hindi na. Ikaw binabago mo. So, eto na nga. Eto na nga, oh. Meron na naman nag-viral Sino kaya yun? sa mga kasama natin today. Ang nag-iisang Vince Maristela dahil sa pangalang Cory Vidanes. Tanungin natin siya ulit. Vince, Vince, sino ang host host ng ng- MMK? Cory Vidanes? Buisit ka. Joke lang yun. Joke lang yun. Reenactment yun. Reenactment yun. Reenactment. At ang tamang sagot ay... Ma'am Charo. Yes. Yes. Pero- Charo? Santo. Yeah. Parang di pa siya sure. Oo naman. Ang hina. Charot. Host ng Maalaala Mo Kaya? Si Maalaala Mo Kaya? Cory Vidanes? Napakamo. Napakulong bisa. Neto si Vince Playtime. So yun na nga, yung viral moment mo sa Showtime. Okay, kasi I'm sure nung sinabi mo yung pangalan ni Ma'am Cory, like, na-realize mo ba agad-agad na, wait lang, shit, mali ako ah. Or na-realize mo lang din nung sinabi na ng mga host na, Hindi, na-realize ko kagad mga after 2.3 seconds. Ay, binilang. Nung- Ano yung una mo as in, naramdaman? Kaya nga, tumawa na lang ako eh. Napaluhod ako sa tawa. Na parang, pero kinabahan ka? oo naman. ano kasi siya, like, kunwari, parang sa Family Feud. Di ba pag sa Family Feud, pag unang salta mo dyan, kabado ka talaga. Kahit gaano ka pa katalino, Tsaka pagdating mo doon, bobo ka! Oo, yun nga eh. Yung pag nanonood ka sa TV, parang feeling mo, ba't di nila masagot Oo, yan? bilis Parang lang dali-dali yan. Diba? lang naman Diba? eh. Pero pag nandun ka na, tama naman. Kasi na-compare ko din yan. Nakalimang Family Feud na ata ako. So, parang alam ko na, hindi na ako kinakabahan, ganun. So, nung pagdating ko doon, since bagong environment for me, parang nung naglalaro kami, syempre yung adrenaline tsaka kaba, sobrang nangingibabaw talaga. And bago din mag-take, parang napag-uusapan kasi namin sila Miss Cory. Sino sasabihin mo? Sila Miss Cory, ganyan. Yung mga ABS bosses. So parang nasa, yung name ni Miss Cory Vidanes, nasa ano mo siya? Oo. Parang nasa recent mo siya na short-term memory, parang Oo. ganon. Gets? So parang nung tinanong ako, 'di ba letter C dapat yung sagot. Host ng ng longest. Nagsabi So, letter C. Oo, so parang nung unang lumabas kagad sa akin basta is gets ko na. Cory Vidanes. So, ayun. Na-realize ko din na parang At saka totoo yun, guys. Na-experience nyo ba yun sometimes mas nauunang mag-work yung bibig mo kasi sa Yes. utak mo? Oo. Di ba Yes. yung ganon? tsaka kinabahan din ako nun like yung after. Baka
Na baka Dahil mapagalitan ka talaga. Oo, mabash ako, ganyan. Tapos, lalo na nung syempre, tawanan kami. Huhupa din yung tawa niya eh. Na parang mapapaisip ka na, Alat nun, bakit? ano tingin sa akin ng mga Wait tao lang. ngayon? Na parang, Ben, bobo mo naman. Vince. Wait, bobo naman talaga ako. Pero ano naman like, yung ganda namang din kasi nung paano mo hinandle afterwards na yung naging katawa-tawa. Naging charming. playful. Naging Naging charming naman siya na Pero yun, in-embrace ko na lang din kasi talaga yung nangyari. Na parang, wala, ganun talaga eh. Mga tao, wala namang perfectong tao. Lahat naman nagkakamali. Yes. So ngayon ba parang, sa tingin mo ba, ini-embrace mo yung parang, Pagka-bobo ko? Oo. yung parang dumb blonde persona, ganon? Hindi naman. Siguro, sadyang Ganito tanga lang ako. talaga ako. Hindi, pero alam mo kung ano rin yung reason kung bakit naging magaan din siya after. Kasi yung pagsagot ni Miss Charo. Oo. Diba? Isa din yan. Like Oo, personally. Hindi niya rin tinake na personal Natuwa yung nangyari. sila. Natuwa Tsaka siya. ano din, ang laking bagay din na parang naging inside joke na din kasi siya nila Meme. Yeah. So parang naging nakakatawa na lang talaga siya. Oo. Tapos nakasali pa kasi Miss Annette, di ba? Oo, ganun. Yung sumagot Sa din siya comments. sa IG. So, Pero yeah, gets. ang the best is nung na-meet ko si Ma'am Charo Kwento mo yan. Kwento mo, Pala. ano nangyari? sa Mega Ball. Kita Kasi ko yun eh. nung nalaman kong makakapunta ako sa Mega Ball, alam ko na siya yung cover. So, na-excite talaga ako. Kabado ko na makita siya. Pero nung nakita ko siya, gabi yung saya ko kasi na-meet ko ulit siya. Yung last kong na-meet siya is nung sa PBB pa eh. Tapos na-meet ko ulit siya nung sa Mega Ball na lang. So nung time na yun, una kinabahan talaga ako. Yeah. As in sobra. Kasi si Ma'am Charo kasi yun eh. Alam mo yun. Host ng MMK. Host ng MMK yun eh. I mean, Tao, kilala siya. nanonood talaga ako ng MMK. Oh. Legit, nanonood talaga ako ng MMK and nawala lang talaga sa isip ko. Yeah, we get it. Hindi, siya ka na-tense ka lang din Na-tense talaga. lang din talaga. Oo. Yeah. Hindi, tsaka yun nga mas naiintindihan ko din nung kwento niya nga na pinag-uusapan pala nila sila Miss Cory Behind the parang prior scenes, to yeah. that. Kasi kahit sa singer, may tinatawag na parang last song syndrome. Kaya kapag bawa may important ako na performance, hindi talaga ako makikinig ng ibang kanta. song. Hindi ako kakanta, mag-hum, mag-iisip ng ibang kanta aside from yung kakantahin ko. Kasi baka yun yung maalala ko. Oh. Ibig sabihin ba nun, like, may chance akong maging singer? Pwede, pre. Alam mo nga, na-shock ako nung sinabi mong, alam mo kami mga singer, meron kaming last song Kami. syndrome, Kami. di ba? Oo. Alam mo kung sino yung katabi mo. Oh, wow! Oy, singer to! I love it Huwag for kayong you! Singer? Totoo kasi yan. Totoo Diba? kasi, as in, kasi nakaka-apekto talaga. Parang, ay, mali yung ano ko dun na. Parang Ay, yung tono. na-experience ko din pag Di ba, pre? kumakanta. Oo. Ako everyday ko na-experience pag kumakanta ako. Wala palagi sa So, yung tono. tono na naman. Iba, oo. Okay, pero Di mo yun, ma- wag niyo i-judge tong friend naming si Vince. Like, Na-tense lang siya, guys. Matalino yan siya. Like, kausapin niyo yan siya about sa mga business. Baka hindi kayo Magaling baka yan. keep Oo, up. Baka tayo kanina. pera. Ganun. Oo. Kanina may mga tinuturo sa amin yan kung paano yung tamang way Oo. kung magpapatayo ka ng business. Sabi ko, Oo. Medyo na ano na nga ako eh. Kasi nagkwento ako ng masaya na purchase ko tapos parang mali pala. Ayaw mala i-celebrate with me. Kaya nga, sana maging masaya ka na lang, Vince, kasi nabili ko na eh. Tara, basa na tayo. At ang episode natin today ay tatawagin nating Mata-trigger ka kaya? With Vince Maristella? Pwede. So, ang mangyayari dito, guys, may babasahin tayong Reddit story na nakaka-trigger. At itatry nating tulungan
ang Reddit sender na yon, okay? So parang, Dear Vince. Vince. Talaga naman. Mati. Okay, eto na, pinrint natin ang ating mga questions. Oh, diba? Sobrang official. Talagang Oo, guys, nakaprint. May letter talaga dito. Printed yan. Background music Ayan. play. Dear Vince. Pre, Mike. Mag-mic ka Pre, siguro, no? podcast na, pre. Sorry. Dito, declaim ka. Sabay. Take two. Dear Vince, pareho kaming 21 years old ng girlfriend ko. Mag 1 year and 3 months na kami. Noong una, okay yung lahat. May sarili kaming friends, hobbies, at buhay. Pero pagdating ng 4th month, nagselo siya sa 2 babae kong groupmates. Dahil araw-araw niya itong iniiyakan at binabalikan, napilitan akong putulin ang connection ko sa kanila. Unti-unti, nawala na rin lahat ng kaibigan ko. Gusto niya lagi kaming magkasama. Halos araw-araw nasa bahay namin siya. Kapag lumayo lang ako o may nakausap para sa school, hahanapin niya ako sa buong building. Hawak din niya lahat ng accounts ko sa social media at browsing history. Paulit-ulit kong sinubukang makipag-iwalay, pero sa tuwing gagawin ko, magbabanta siyang magsi-self-harm. Minsan, nasasaktan pa ako habang pinipigilan siya sa harap ng ibang tao. Kapag sinabi ko, Nakatulog yung host. Nakatulog. yun. kasi di ba pag MMK, di ba? Oo, may pinag- Alam mo, Oo. dapat may reenactment. Kasi MMK eh. Oo, dapat yung reenactment pala Dapat tayo yung dito, no? reenactment yun. Oo, kayo muna kasi Diba? may magkatabi. Okay, go. Kapag, Ako yung friend na ayan, nakilala sa picture. ay, ito reenact niya to. Kapag sinabi ko, wag na siyang pumunta sa bahay namin, pupunta pa rin siya kahit alas 3 ng madaling araw para lang makipagbati. Paramdam ko wala akong boundaries. Walang boundaries. Agay. Agay. Dahil sa relasyon, Oo, lumabas yung pag-abisaya ko doon. dahil sa relasyon namin, wala na akong kaibigan, wala na akong personal life, nawala na ako ng freelance clients. Hindi na ako makasali sa school competitions at hirap na akong mag-focus sa pag-aaral. Ang cycle namin ay laging away, pagbabanta ng self-harm, mapipilitan ako makipagbate, tapos ulit-ulit. Natatakot ako magsabi sa parents namin dahil baka lalo siyang mag-self-harm. Pero alam kong hindi na ito healthy. May mabuti naman siyang side, maalaga siya at tinutulungan niya ako para sa school. Pero pakiramdam ko, nakukulong ako sa relasyon. Nagmamahal, ex. Bro, hirap dun Pero alam mo, may na-experience akong ganyang klaseng relationship na mayroong pagbabanta. Oh? Sobrang hindi okay. Nakakabaliw siya, men. Kasi, alam mo yung parang ayaw mo na, pero mapipilitan kang, Kasi natatakot ka sa gagawin. oo, kasi natatakot ka na kapag may ginawa siyang mali sa sarili niya, ikaw yung sisisihin niya. At hindi lang siya yung sisisi sa'yo, pati din yung mga taong, kunwari, parents niya, ganun. Sobrang hirap lang ng ganung situation and feeling ko, take your time lang, bro. Kaya mo yan. Ako hindi. Nakalagay dyan, di ba, ang sinabi niya, natatakot siyang sabihin sa parents. But I feel like this type of situation, especially they're young, di ba, 21, and there's already So a young. sign of self-harm. So it means na hindi lang to yung typical break up ng mga bagets. Kasi if yun na yung sinasabi nung girl, she may or may not do it. But worst comes to worst, pwede niya talagang gawin, di ba? Oo. So, kung pinagbabantaan ka niya na rin ng ganito, hindi na rin naman okay yun for your part. You really have to inform her parents na ito na po yung mga sinasabi ng anak niyo sa akin. Kaya po, medyo gusto ko na rin po talagang tigilan to dahil ayoko pong umabot pa sa ganun yung sitwasyon. And sinasabi ko po to sa inyo para ma-inform po kayo na may mga ganito na po siyang iniisip na gawin. So at least kahit papano, hindi lang din, if ever, pangit man pakinggan, pero gawin niya talaga yun, wala na sa iyo yung sisi nun because
una, the relationship is already very toxic. Hindi mo lang siya dapat kaawaan. Kailangan, kaawaan mo rin yung sarili mo na nag-i-stay ka na lang sa isang relasyon dahil, kumbaga paano nangyari dito, kinukulong ka na lang niya, kagaya nga ng sabi niya, di ba? Kinukulong na niya. Nawawalan ka na rin ng mga taong importante sa'yo. Again, in a relationship, sa buhay mo, it shouldn't be just you and your partner. Kailangan may buhay ka pa outside of the Totoo. relationship. 'Di ba? So, ang mangyayari niyan, yes, hindi mo man sinasaktan yung sarili mo, pero sa proseso, nasasaktan na yung sarili mo. Ganun yung nangyayari. So, for me, I feel like, eto na talaga yung mga best time for you to step up and ask, help from people like parents, yung guidance ba. Kasi they're so young, pwede talagang may mangyaring ganon. And ayaw naman nating umabot, sa part na saktan niya na talaga yung sarili niya. But I feel like with this letter, kasi ang sinasabi niya na ayaw niya na talaga eh. Diba? And nag-i-stay na lang siya dahil nananakot na nga yung girl. Kawawa naman si ex, no? Parang, parang calling for help sa klolo Correct. talaga. Oo, kasi mahirap yung situation niya. Sa totoo lang, nung time na yan, nung napunta ako sa ganyang situation, hindi ko din alam kung ano gagawin ko. Mm-mm. Kasi ayaw mo na sa isang tao, pero naman napipilitan kang magstay with him or her. Kasi kung ano man gawin niya. Oo. So, bilang, tulong mo na din dun sa girl. Kasi, mental health issues talaga are no joke. Talagang Yes. it really sounds like she's really going through something na. And she needs professional help. And that's obviously not something that she's gonna ask for on her own. So, bilang respeto na din dun sa pinagsamahan ninyo, do your part na din by reaching out to her loved ones or those na makakatulong sa kanya to, get professional help. Yeah. Kasi ang hirap niyan. Oo. Yeah. Gusto ko din marinig daw yung sasabihin ng girl. Kasi, ano mo yun? Yeah. Di mo din kasi Oo. alam eh. Di mo din alam, syempre kung... Bakit naging ganun? Oo, paano kayo napunta sa ganyang point? Di mo din alam kung ano bang totoo sa mga sinasabi nito ni X, ni Guy. Pero if assuming na this is all factual and ito talaga yung situation, yun talaga. Yeah. Leave. There's nothing wrong with leaving. Kasi, obviously wala na itong pupuntahang maganda. Correct. Hindi na to mare-resolve ng kayong dalawa lang. Kasi pwede na maging okay pa kayo, but it's not gonna happen na kayong dalawa lang yung nag-fix ng situation. Because she Yeah. needs help. She needs help first. True. And I feel like kapag nagstay ka na lang din dahil naawa ko or natatakot ka pero hindi mo na rin siya love. Hindi mo siya natutulungan. Mas lalala lang yung situation niya. So, di ba, mas magiging hopeful siya, mas magiging, toxic siya, yung ganun ba. So, kumbaga, I think for the best interest sa relationship nyo and sa inyong dalawa, talagang kailangan na is makipag-usap na kayo sa mga nakakatanda and sa mga professionals. Yeah, and you know what? I'm sure deep down, sa loob ng girl na to, she doesn't want this either. Totoo. Sino bang babaeng gusto na kailangang magbanta na sasaktan yung sarili para lang magstay ang lalaki with her, di ba? Wala namang may gusto nun. So, kailangan tulungan mo na siya. Yun. Tama. Okay. Yun, tama ba? Kayo ba? Meron pa kayong... Tama. Mr. Vince. Tama. Dear Agree. Vince. Next story. Dear Vince, reenactment please. Almost 3 years na kami ng boyfriend ko. Bakit? Ako tapos na ako eh. Okay. Kayong dalawa. Almost 3 years na kami ng boyfriend ko. Nagpaalam siya na mag-overnight sa Tagaytay kasama ang college friends group niya. Hindi ko na itanong agad kung kasama ba ang the one that got away niya. Dahil kakasimula ko lang sa bagong trabaho ko, sobrang busy. Background lang, itong girl na to, matagal niyang
Gulo lang nagre-reenact. Parang nakagulo lang sa storya. Okay, Pero go. mali yung Tot. Itong girl na to, ang matagal niyang niligawan. Okay. Si Totga. So, si Totga niya ay ang matagal niyang niligawan noon. Tuwing pareho silang single, sinusubukan niya ulit ligawan at magpapansin. Mahaba ang history nila bago pa naging kami. Habang nasa biyahe na sila, tinatanong ko kung kasama ba ang girl. Ang sagot niya, hindi ko alam eh. Wait, ano ulit? Habang nasa biyahe na sila, so Okay. si Boyfie and si girl, tinatanong ko kung magkasama ba sila. Ang sagot nung guy, hindi ko alam. Hindi ko naman tinatanong kasi walang rason para magtanong pa. Okay. Doon ako na-trigger. Anong ibig sabihin ng walang rason? Hindi ba sapat na reason na baka hindi ako maging comfortable kung kasama niya ang dating Totga niya sa overnight trip? Pagdating nila sa Tagaytay, confirmed nga nakasama ang babae. Tsaka tinotga niya. Totoo. Joke lang. Pakiblip na lang. Thank you. Wala! Wag i-blip. Hindi i-blip. Hindi po i-blip. Sobrang nasaktan ako. Kung ako ang may history sa isang lalaki, Kahit ako masasaktan din. hindi ko ilalagay ang sarili ko sa sitwasyong mag-overnight kami sa isang trip dahil ayokong bigyan ng dahilan ng boyfriend ko para mag-overthink. Ang masakit, sobrang seloso ng boyfriend ko. Kasi simpleng TNVS rider, pinagsaselosan niya. Ha? Oh my God. TNV. Pinagsiselosan niya? Wow. Kaya lagi kong iniingatan ang kilos ko para hindi siya mag-alala. Pero pagdating sa akin, parang hindi man lang niya kino-consider kung ano yung nararamdaman ko. Sa sobrang sama ng loob ko, binlock ko siya sa lahat ng accounts ko. Valid ba ang naramdaman ko o nag-overact lang ako? Nagmamahal, misery. Misery. Ano yun, dapat pag siguro kailangan kapag sasakay siya sa driver, wag ganun. Meron siyang yung... Ano kayo? Ako? Siguro... Tinker Ako, Sardo. alam mo, imposibleng, for sure, bago pa yung trip na yan mangyari, alam na ni Guy na kasama si girl. Alam so, niyo, kampi ka sa girl. Hindi, Joke lang. alam niyo, ang problema kasi sa ganito, parang palaging same yung story and palaging same yung ending. Yung sasabihin na, hindi ko naman alam, bakit ko pa kailangan alamin. Hindi ko naman talaga alam eh. Ang taas ah. Like, si Vince Pero sige, sabihin na natin, sige, hindi mo alam. Pero nagsabi na kasi yung girlfriend mo, kumbaga nagtanong na siya, hindi pa ba clue sa'yo na magiging uncomfortable siya kung malalaman niyang kasama si girl? Hindi, sige, itatanong ko para masabi ko sa kanya na, nagtanong ako, wala daw siya, so okay ka ba? Diba? Or nagtanong ako, sabi nila kasama siya, pero gusto ko kasi talagang sumama, magiging comfortable ka ba kung pupunta pa rin ako kahit nandun siya. Kumbaga yung ganun ba, yung ina-acknowledge mo na merong nararamdaman yung girlfriend mo, so you're going to do something about it. Talk to her kung comfortable siya or not, but then, si Guy, parang Compromise ba? Yes. Binaliwala niya yung feelings ni girl na nagtatanong-tanong na siya ng gano'n eh. Kumbaga, ibig sabihin na nun, hindi na nga siya Ano comfortable. ba, si Guy daw yung nagsabi na parang wala namang reason Wala para namang reason magtanong? bakit pa ako magtatanong. Ano tawag dito? Pre, gas-gas na yan. Oo. Yun nga. Iba na. Iba. Oo. Oo. Na parang halata naman. I mean, ayoko naman mag-assume. Pero feeling ko, alam naman talaga nung guy na Papunta pupunta. doon. Kasi pero, hindi ba siya sabihin? Oo. pero, For sure. Ikaw nga, nagsusulos ka sa angkas driver na hindi kilala ng jowa mo. Tapos siya, gusto mo okay lang nakasama yung Totga mo? confirmed yan. Confirmed. Di ba? Ako din. Tsaka, Thinkers are alam mo, yung doers. hindi ko talaga maintindihan, yung lagi ewan ko ba sa mga lalaking to? Ano yung sinasabi Yung na yan? yung hindi na lang sasabihin kasi magagalit. Kasi magagalit si girl. Oo. What you don't know won't hurt you. Ignorance is bliss. Malalaman at malalaman nga eh. 'Di ba? So, sabihin mo na, unahan mo na. Pero oo nga. 'Di ba? Parang
lying na rin yun. Lying yun, bro. Concealing Oo. like editing the truth or concealing part of the truth is lying. Talaga? Yes. Kainis. Oo. Joke lang. Oo, baka natitrigger kayo. Easy lang kayo. Easy lang. Joke lang. Joke lang. Sabihin silang to. Yung nakalimutan si Ma'am Charo. Pero ako ganun. Confirm siya, diagnose siya sa thinkers are doers disease, no? Vince, no? Totoo yun. Oo. Confirm, girl. Fingers, ano yun? Thinkers are doers disease. Di ba? Hinalaan niya nga yung The yung reason why girlfriend niya eh. pinaghihinalaan ka niya palagi kasi ganun yung lagi niyang ginagawa pag di kayo magkasama. Oo, di ba? Oo, kasi tama nga. Bakit mo pag-iisipan yung ibang tao ng ganun? Kasi may capability ka din to. Nagawin yun. So better stop thinking. Then don't do it. Oo. Next! Doom scrolling much? Dito ka na mag-subscribe sa ATM. Dahil kantahan, sayawan, kainan, at nakaka-relate na chikahan, sagot namin yan. Click the subscribe button below and hit the bell para lagi kang updated sa latest ganaps. Go na! Girl, alam mo, kung ako sa'yo, pag may... Nagbibigay siya advice sa kating sa pizza. Oo nga eh. Usap niya, girl! Alam mo kung ako sa'yo, kakainin na kita ngayon. Kapag may red flag, like, leave. Run. Leave at the first sign. Huwag mo na patagalin. Hindi, pero hindi din natin sila masisi. Kasi ano ba age nila? 21? 21? Sinabi ba doon? 21. So parang... Hindi niya pala sinabi. Hindi, 21 Yung kanina. 21 pala yung una. Ito kasi nakita ko, pareho kaming 21. Naalala ko, ito yung una. Ay, mga ganun din kasi mag-overnight kasama ang... Ay, hindi. Working na sila pero ang kasama niya, college friend. Yeah, oo nga kasi sinabi dyan na nag-uumpisa pa lang siya sa trabaho kaya hindi niya masyadong naasikaso yung pagpapaalam ng jowa. So busy siya. Ginamit pa yung kabisihan. Na-reverse card Yun siya. lang. Okay, next question. Dear Vince, nawala ng 50,000 pesos ang mama ko. May tinatago siyang ipon sa isang box kasama ng mga IDs niya. 6 digits na ang laman nun. At New Year pa niya huling nabilang. Nitong magdadagdag sana siya, napansin niyang kulang na ng 50,000 pesos. Ayaw niyang mambintang. Pero ang problema, 3 lang kaming nakatira sa bahay. Ako, mama ko, at boyfriend ko. Agay. Live-in na kami for 4 years. Kung outsider ang kumuha, bakit hindi pa kinuha lahat? Tama. Hindi ko maiwasang magduda, lalo na dahil may history na kami ng trust issues. Dati, nagsinungaling siyang nag-overtime raw siya. Yun pala, umiinom lang siya kasama ang mga katrabaho niya. Kinonfront ko siya kung siya ba ang kumuha ng pera, pero tinanggi niya ng malala. Habang naghahanap ako ng sagot, nakita ko ang notebook niya. Doon ko nalaman na may tinatago pala siyang mga utang. 4 na lending apps, may Pag-ibig loan, may SSS loan pa, kasama pa ang listahan ng due dates at mga bayarin. Ayon sa kanya, nagsimula raw ang lahat dahil may dating katrabaho na nakigamit ng card niya para pumili ng appliances pero hindi na siya binayaran. Lumaki raw ng lumaki ang utang. Hindi niya sinabi sa akin dahil nahihiya siya at gusto niyang siya na lang ang magsolusyon. Mas nasaktan ako sa pagtatago at pagsisinungaling kaysa sa pagkakaroon niya ng utang. Mahal ko siya pero hindi ko maalis sa isip ko na baka siya ang kumuha ng pera ng mama ko. Wala akong ebidensya pero ang timing at ang mga nalaman ko tungkol sa kanya ay lalong nagpaduda sa akin. Ngayon, naiisip ko nang makipaghiwalay. Valid ba na magduda ako kahit wala akong proof? At paano kung makipaghiwalay ako tapos sa huli, hindi naman pala siya ang kumuha ng pera? Nagmamahal, peanuts. Dapat kasi ginawa niya 25K lang muna. Sabi ko lang ganun. Dapat 5K, 5K. Dapat 5K lang. Malay nyo ganon. Tapos nung napansin na, naging 50K na. Baka lumaki na, Feeling ko siguro if ever yung kumukuha doon, paunti-unti, tinitignan niya kung nag-check. Tapos, napansin niya, ay, ba't hindi sila nagtataka na sige, nakuha na ako. Hanggang naging 50,000 na. Pwede nga, feeling ko din. Pwede, no? Pero, Actually, to be honest, Oo nga, ganitong no? situation, mahirap din talaga, lalo na wala tayong proof. I mean, kasi ako, I've been in a situation where
pag pinagtagpi-tagpi mo talaga yung storya, magmumukhang ikaw yung may kasalanan, pero hindi naman talaga ikaw, yung ganon. So, Talagang yung circumstances lang nag-a-align para magmukha kang... oo, para magmukhang ikaw Oo. yung may kasalanan or ikaw yung may ginawa. Na-experience ko yun first hand. So, sa mga ganitong situation, ayoko lang, may nakita ko na may mga utang siya, tapos may mga due date pa, tapos sakto nawalan ng pera yung mama ko, tapos 3 lang kami. Mahirap talaga. Like, mahirap sabihin, lalo na kung wala kang ebidensya. Ang hirap magbintang kasi tama ka. Paano kung pinipilit mo na, siya lang yung pwedeng magnakaw dito? Paano Totoo. pala kung may pumasok dyan sa inyo at nagamit, nakuha yun, hindi lang kinuha ng lahat kasi... Posible din yun di ba? Kaya para sa akin, Or ikaw lang to, gusto mo lang makipaghiwalay nang may mabintangan ka. Teka, wait lang ha. Ano ba yung problema Pera ba yung relasyon nyo? Ang feeling na kasi, Hindi, tumiming nga daw kasi nakita niya na may dami palang bayarin si boyfriend. pwede naman maging basihan yun. Pero para sa akin, mahirap talaga magbintang, no? Para sa akin, mag-move on, mag-ipon ulit. Tsaka, lesson learned. Tago mo lang maigi yung pera mo kung ayaw mo naman pagbintangan yung Tsaka kausapin mo yung jowa mo, sabihin mo na, eto ganyan. Usap tayong masinsinan. Kung hindi man ikaw, maiintindihan ko. Pero sana hindi ikaw, ganyan. Di ba? Simple lang na conversation. Pero Tsaka, may trust issues din kasi na, pero ayun, dun din actually yun, di ba, kinumpare niya na nagsinungaling sa kanya na nag-OT tapos nakikipag-inuman pala. Sa akin kasi minsan naman talaga nagsisinungaling tayo na ganun, pero pag nagsinungaling ka na ganun, hindi naman ibig sabihin magnanakaw ka na rin, di ba? So medyo mahirap talaga siya. Kung ang trust issue dito was, kunyari, for example, dati mo na siyang nahulihan na may kinupitang iba or dati mo nang na-realize na, bakit may bago siyang relo? Wala naman siyang pera pa. Yung mga ganun ba yung medyo nag-i-indicate na talaga makati yung kamay niya, doon siguro natin pwedeng sabihin na siya. Pero totoo yun Hindi naman porket nagsinungaling yung kaya na magnakaw. Medyo Pero may... di ba, meron ding Filipino saying na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Di ba may ganon? Yeah. Pero kasi guys, ako nagsisinungaling din. Like for example, nung bata ako, nagsasabi ako sa mami ko, gagawa ako ng project, pero totoo lang, lalabas kami ng mga friends ko. Pero hindi ko naman kayang magnakaw, di ba? So nagsisinungaling ako, I'm not gonna say that I never lie to you or I don't lie. Yeah. But I'm not a theft. That 100% sure I can say with conviction na never akong nagnakaw, never akong magnanakaw. Ay, di magpinsan lang sila. Oo, tama Hindi ka. magkapatid. Oh, Okay. Or siguro, lahat ng magnanakaw sinungaling, pero hindi lahat ng sinungaling magnanakaw. Yes. Yun naman. Pwede yun. Ano lang naman yun. Parang... Saying. Oo nga, lang pag may siya. magnanakaw naman, hindi naman niya sasabihin, ako yung nagnakaw niyan. Diba? Kaya pala. Vince, Vince, kumain ka na kaya? Kasi medyo, Matitrigger kaya kami kay Vince Easy Maristella. ka lang. Pero baka ano yung nag- ma-advise mo sa kanya, guys? So, nasabi ni Jeff yung kanya, ikaw, say, ma-advise mo sa kanya to do in this situation? Ang hirap kasi. Pero I agree kasi dun sa sinabi mo na pwede kasing meron lang talagang mga instances in life na parang nag-a-align yung mga pangyayari para ikaw yung magmukhang may nagawang mali na pwede namang hindi talaga. Baka sinusubok lang talaga kayo ng panahon, ng so, ayun, siguro honest conversation na okay, eto, kita na natin yung mga utang mo. Like, eto na rock bottom na to. So, ayusin na lang natin to. Like, pagtulungan natin na mabayaran yung mga whatever, blah, blah, blah. Tapos, pero siguro, moving forward, be observant. Be more observant. Correct. Sa kilos niya. Hindi naman yung as in, parang paghihinalaan mo na siya at every stage. Pero, yun nga, maging mas alisto. Tama. Yun siguro. Ang hirap din kasi na bigla ka na lang totoo. Unless talagang ikaw mismo nawalan ka na ng tiwala. Tiwala. Kung Correct. ganon, unfair naman yun dun sa partner mo na magstay ka with him knowing na hindi ka naman na pala nagtatrust sa kanya. Oo. Tsaka sobrang hirap din yan pag sa relationship, pinakamahirap pag pinag-aawayan pera. Ba yun? Isa yun sa parang ayoko ma-experience ever. Diba? And sa tingin ko, kailangan lang din talaga nila pag-usapan yan Kasi parang
mahirap talaga magbintang eh. Yeah. Hindi ka pwede magbintang ng basta-basta lang kasi lalo na pag nanakaw yan. Like parang criminal act yan eh. So, pagdasal mo na lang. Yun. Tama. Oh, yeah, same. Pero ako siguro, if ever nasa ganyan situation na, tapos, kagaya nga na sabi niya kanina, magka-live-in sila and kasama niya yung mom niya sa house. And meron ng ganyan na mga panghihinala. Kasi, syempre, kawawa din yung guy kasi may ipit siya. At isipin mo, yung dalawang kasama niya sa loob ng bahay, pinaghihinalaan na siya. Eh, paano kung hindi talaga siya yung kumuha? 'Di ba? Ang hirap din talaga eh. Mahirap din sa posisyon ng lalaki. So, I feel like, yes, dinideny niya, okay. Pero I think the best thing to do here is, again, sabi mo, move forward and then, planuhin mo na. Tama yung sinabi ni Thea na, hindi ka naghihinala, kaya ka mag-o-observe, pero mag-o-observe ka para malaman mo kung ano yung totoong nangyari. Like, for example, wala ka naman ng, or sige, sabihin natin, kunyari, siya talaga yung kumuha, pero dahil napagtanto nyo na siya, nasisi nyo na siya, ganyan, hindi niya na ginawa ulit. At least ngayon, hindi niya nagagawin ulit, di ba? Magiging okay yung relationship nyo, ganyan, and magiging okay din yung relationship niya with your mom. Kasi mahirap yun eh. Isipin mo, magkakasama sila sa isang house. Yeah. Or lasingin mo. True. Lasingin mo, tapos saka mo tanungin. O kaya maglagay ka ng Diba? pera A somewhere. drunk, oo, trap. Diba? Like, ganun. mag-plant ka ng trap somewhere. Yes. Tapos tingnan mo, Alam pag mo, I nawala, agree. automatic na yun. Kasi syempre yung advice naman namin parang yung parang madali sabihin, pero mahirap mahirap gawin. Yes. Kasi kung di ko din ma-imagine ko ako yung nasa na yun. Nasa posisyon na yun, ang hirap. So, yun na lang, mag-set ka na lang. Patibong. Patibong, siguro. Lagi ka 1K sa ilalim ng alam mo. Lagi ka 1K doon. Oo. Lahat ng sulok, lagyan mo ng pera. Yung pinakatanong siguro dito, di ba may utang siya? Nakasilista pa yung mga due date. May trabaho ba siya? Kasi kung wala siyang trabaho, tapos nabayaran niya yun, ay, Oo. doon pa lang, medyo questionable na yun. Di ba? Saan mo nakuha yung pangbayad kung wala ka naman Or work? tanungin mo siya, ano yung, bago ko to nalaman, ano yung plano mo na Paano mo gawin para mababayaran? masolusyonan mo Oo, tong yung mga ganon. na to? Yung ganong way. Kasi sometimes, sa ibang question mo malalaman yung sagot sa isang tanong. Oo nga. Di ba? Like, hindi mo directly tinatanong na ikaw ba yung nagnakaw? Siyempre, sasagot doon, hindi. Pero may mga ibang questions ka na magli-lead sa'yo sa answer kung siya ba talaga yung nagnakaw or hindi. Ganon. Ang hirap naman yan. Mahirap yung situation. Kumain na ba yung aso natin? Ganun. Oo. Wala tayong aso! Ikaw yun! Ganun, sobrang misleading, Pero hindi nga. Ako din, nalito din ako eh. Ano? Yung ako sa'yo, pre! Sinagot niya yung... Wag, Pero hindi ko sa'yo. bawal i-explain. Okay. So that's it for today's episode of Yeah. Matitrigger Ka Kaya with... Vince, Matrigger ka ba? Wag na. Easy ka lang. Ikaw naman, Sa message mo ako, Nakakainis! Kami na-trigger kami. Kami yung na-trigger sa kanya. So, ayun. Thank you, guys. Thank you, Hailey. Thank you, Hailey. Thank you, guys. Thank you. Yes. Parang guys. parang na ako kay Hailey. Yung Oo, yung super. safe feeling. Wow. Sa tagal nating nagkatrabaho, ngayon mo lang naramdaman yan. Pero akala mo matutuwa ako, hindi na-offend ako. Na-trigger ako doon. Ngayon lang pala. Magkasama kami isang taon sa sa Hating Hating Kapatid. Kapatid. Tapos halos mag-1 year na ako nagko-co-host dito. Ngayon ka ba lang na... Pero hindi naman tayo ganito mag-usap ng ating kapatid. Actually, oo. Hindi, dati nga, di mo ako ginaganyan. Oo nga. Ngayon mo lang ako ginaganyan. Oo nga. Diba? Oo nga. Close na kami ni Vince ngayon. Diba? The literal close na. Oo, diba? literal na close na. Oo, ayan. Inatapusin na natin. Ayun, everyone, thank you so much again sa panonood nyo ng episode namin. Meron pa yan darating next week, Friday, okay? Sa 7 p.m. yan. 7 p.m. Sa ATM YouTube channel. Abangan nyo yan palagi kapag meron kayong mga comments,
meron tayong comment box dyan. Lagay nyo lang kung meron kayong mga questions. Tag nyo lang kami. And kapag meron kayong mga clips na gustong-gusto and ini-edit out nyo, please do tag us and GMA also Oo para nga, guys. makita natin. Magaling naman kami, Panoorin nyo naman. Pasikatin Yes. nyo naman ng todo-todo to trigger. Oo. Utang na loob. Edit naman dyan, oh! Funny naman ako Funny naman si Vince. Oo. Like, may sense naman yung mga sinasabi namin. Totoo. Guys! Ay, Ang taas nun, ang taas nun. Pero ayun nga, thank you so much everyone. Please do follow us on all our social media accounts. Syempre yung Triggered din. Meron kaming Spotify, YouTube, Apple Podcast. Audible. Lahat-lahat na TikTok, And sa triggered TikTok. _ATM. Correct. Yan. So ayun guys, thank you so much again and see you next Friday! bye-bye! Bye-bye, trigger ka. Bye-bye.